May mga sakit na hindi naiwan ng pasasabalat, pero lulusaw ang buong buhay mo. Hindi ko naisip na sa loob ng magandang bahay bato sa Alabang na dating tahanan ko, mahahanapan akong yumuko sa pamamagitan ng takip tiyan sa malamig na sahi habang tinitingnan ako ng lalaking tinutukoy ko bilang asawa ko. Nakasuot siya ng maayos na barong Tagalog, makinang ang sapatos, at nasa likuran niya ang isang batang babae na nakangiti ng may lakas ng loob samantalang ako ay isang sagaba lamang sa kanilang kwento. Isang sipanang walang awa hindi lamang sa aking tiyan, kundi sa aking paniniwala, dignidad, at sa sanggol na hindi pa nakakaroon ng pagkakataong mabuhay. Malakas siyang natawa, napakalakas. Habang nanginginig akong pinindot ang telepono at sinabing isa lamang na pangungusap, palayasin ang direkto, bawin ang lahat ng sasakyan at estate. Hindi niya alam na pakalipas ng 10 minuto. Mula sa tuktok ng kapangyarihan, matutumba siya nang diretso sa lupa sa harapan ng babaeng iyon na inaakala niyang tunay na pagmamahal. At iyon ang sandali na sinimulan kong ikwento ang lahat. Nang hapon na iyon, kulay abong-abong ang langit na tila sinadiyang dumuro sa aking puso. Ang ulan na pumapata mula pa ng umaga ay hindi pa humihinto, bawat pata ay bumabaksa ng tahimik sa bubong ng malaking bahay mga tuno na parang orasan na bumibilang ng pababa patungo sa isang bagay na hindi kapani-paniwalang masama. Nakatayo akong mag-isa sa sala, ang dating ikinagagalak ko sa tuwing may bisita. Puting marmol na sahig, mamahaling cream na sofa, kristal na sandalye na nagliliwanag sa mataas na kisame. Lahat ay maganda, lahat ay marangya, ngunit ngayon, biglang naging dayuhan at nakakatakot na malami ang lahat. Inilapat ko ang aking kamay sa aking tiyan na lumaki na. Ang sanggol sa loop ay mahinang humapa. Parang nagpapaalala sa akin na nandun pa rin siya. Nabubuhay kasama ko sa bawat segundo. 7 buwan na dati akong nag-isip. Basta may labas ko lang siya, magiging mayos ang lahat. Magbabago si Roberto at maging mabuting lugar muli ang pamilya tulad ng dati. Ngunit habang nag-isip, lalo akong nararamdamang may pumipiga sa puso ko. Dahil ang lalaking, iyon ay hindi na umuwi ng napapanahon, sa nakalipas na maraming buwan, mga tawa sa telepono sa hating gabi na lihim na sinasagot niya sa balkonahe. Mga amoy ng pabango ng ibang babae sa kanyang barong tuwing gabi. Alam ko ang lahat ng iyon pinili ko lamang ang tumahimik. Bumukas ng bukas ang malaking pintuan, pumasok ang hangin at ulan kasama ang isang hindi magandang amoy ng kalamigan. Si Roberto ay pumasok, ang parehong pamilyar na hitsura. Itim na barong Tagalog, nakaayos, makinang ang sapatos na walang alikabok. Ngunit sa likuran niya ay isang ibang babae. Mas bata kaysa sa akin, manipis ngunit matalim, malikot na damit, mahinang kulot na buhok, mapulang labi. Nakatayo siya malapit sa kanya na parang iyon ang likas niyang lugar. Natigilan ako, nag-ayos ng hangin sa silid. Maririnig ko ng malinaw ang malakas na tibok ng puso ko sa dibdib. Sino siya? Tinanong ko, nabago ang boses ko sa tensyon kahit na alam ko na ang sagot. Hindi umiwas si Roberto. Tumingin siya sa akin tulad ng pagtingin sa estranghero, wala nang anumang pagmamahal sa mga mata. Sa tingin ko, alam mo na rin ito ngayon. Sabi niya, malamig ang boses. Nagtatawa ang babae isang maliit na tawa na matalim tulad na kutsilyo. Humagbang siya pasulong. Mabilis na pinakmastan ang aking mabigat na tiyan at tumihil sa aking namumutlang mukha. Huwag mo akong tingnan ng ganyan? Nandito lang ako sa tamang lugar ko. Hindi pa ako nakakaunawa ng buo sa sinabi niya ng patuloy na nagsalita si Roberto. Parang binabasa ang isang walang puso na kontrata. Ana, dito na tayo magtapos. Pagod na ako. Nagsimulang umikot ang lahat sa paligid ko. Kapit ako sa gilid ng sofa para hindi mabuwal. Ano ang sinasabi mo? Buntis ako sa iyong anak. Kumunot ang nunya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pakayamot. Bata, ngumiti siyang mapang-uyam. Hindi ko sinabi kahit kailan na gusto ko yon. Pagkatapos ng salitang giyon, bago pa man ako nakapagtugon, ang sapatos ng lalaki ay lumindayag.
Nakita ko lamang ang isang maitim na anino na lumalapit at pagkatapos ay isang sipa ng diretso sa tiyan na nagpatumba sa akin sa malamig na sahig. Dumating ang sakit ng matindi tulad ng isang tao na may martilyo na pumatong ng malupit sa akin. Natigilan ang hininga ko sa lalamunan. Sumigaw ako, niyakap ang tiyan ng instingtibo, walang kontrol na dumawis ang ngaluha. Sa malabong sandaling iyon, narinig ko ang tawa hindi isang tawa ng nagulat, kundi isang tawa ng kasiyahan ng babae na nakatayo sa likuran ng aking asawa. Nagulat ka ba? Pero karapat-dapat din. Sabi niya, magaan ang boses na parang nanunot ng nakakaaliw na palabas. Nakahiga ako roon. Sa saik na pinagsilbihan ko araw-araw, na inasahang matatas aralan ang aking anak. Ang kalamigan ng sahig ay unti-unting tumataha sa balat ko, ngunit hindi pa rin ito mas malamig kaysa sa aking puso. Hindi na ako umiyak. Naubos na ang maluha. Naiwan lamang ang isang pakiramdam na walang laman at nakakatakot na kakaiba. Naunawaan ko ng mabuti ang isang bagay. Kung magpapatuloy akong tumahimik ngayon, ang aking anak at ako ay mawawalan ng pagkakataon. Sa lahat ng lakas na mayroon pa ako, tinaas ko ang aking sarili. Tumingin si Roberto sa akin ng may pahama, tiyak na hindi ko kaya ang anumang bagay. Tahimik kong kinuha ang telepono, nangingini ang magadaliri ngunit kalmado ang magamata. Sino ang tatawagin mo? Malakas siyang natawa. Sa tingin mo may karapatang tumawa ka pa? Hindi ako sumagot. Pinindot ko ang numero, dinikitan ang telepono sa tainga. At sa malaking bahay na iyon, sa gitna ng ulan sa labas, at mga naniliba na matangang 2 taon na iyon, sinabi ko ang pangungusap na makbabago sa lahat. Maliwanag pa rin ang bahay, marangya pa rin tulad ng dati, ngunit ngayon ay mabigat, na pakiramdam, ng hangin na kaya pang, masaktan ang dibdib ka pa huminga, naupo akong nakasandal sa sofa, isang kamay ay niyayakap ang aking tiyan, na puno ng tigas, at sa kabilang kamay ay hawa, nang mahigpit ang telepono, na parang ang huling pisinang, aming buhay ng anak ko at ako. Tahimik sa kabilang dulo. Ang katahimikang iyon ay tumagal lamang ng ilang segundo. Ngunit para sa akin, parang isang buong buhay. Nakatayo si Roberto sa harapan ko, nakakrus ang magabraso, maliwanag ang pagama sa mga mata niya. Iniliko niya ang ulo at tumingin sa akin mula itaas hanggang ibaba. Nakataas ang malabi parang nanunod ng isang tao na malapit nang gumuho na nagtatangkang makmukhang matapang. Tapos ka na? Tanong niya, malamig ang boses. O may iba pa bang tatawagin? Natawa ang karelasyon sa tabi niya nang may pakukunwari, nakakrus ang mabraso, nakaangat ang mapulang labi, nang may pagtatagumpay. Sinabi ko na sayo, ang ganitong klase ngang, babay ay sanay mabuhay sa tulong ng iba. Pagkatapos iwanan ay mapakukunwarian na lamang. Hindi ako sumagot. Dinikitan ko ang telepono ng mas malapit sa tainga. Ang boses ko ngayon ay kalmado na natakot, na ako sa sarili ko. Ipabigay alam sa lupon ng mga direktor kinukumpirma ko ang desisyon namin, may bisa agad. Sa pagkatataong ito, hindi na tahimik ang kabilang dulo. Naintindihan ko na ginang. Apat lamang na salita, ngunit nagpatingkak sa puso ko. Hindi dahil sa kagalakan kundi dahil alam ko na ang gulong ng tadhana ay nagsimula nang umikot. Natigilan si Roberto ng saglit. Bahagyang kunot ang ngunit pagkatapos ay mas malakas siyang natawa. Sinusubukang itago ang kakulang ginhawang dumaan sa kanyang mukha. Ako ba ang inyong kasintahan? Hinayang-hinaya niya. Saan mo natutunang tumawa ng ganito? Lumapit siya ng mas malapit sa akin. Yumuko, ang boses ay puno ng pagbabanta. Ana, tandaan mo kung nasaan ka. Nandito ka sa bahay ko, kumakain sa aking pera, nabubuhay sa pangalan ng pagiging asawa ko, huwag mong isiping magagawa ng maganitong laruan ang matakot sa akin. Tumingin ako sa kanya. Sa pagkakataong, iyon ay wala na akong pangingini. Sa aking mamata ay walang luha kundi isang kalamigan
na hindi ko pa nakita sa sarili ko dati. Tama ka sa kalahati, sabi ko ng dahan-dahan. Nandito ako sa bahay na ito, ngunit hindi ito nakmula kahit kailan sa iyo. Humikayat ang karelasyon, humakbang pasulong. Huwag nang magsalita ng ganyang walang kabuluhan. Maliwanag na nakarehistro ang bahay sa pangalan ni Roberto, alam ng lahat iyon. Hindi ko siya tinignan. Nanatiling nakatuon ang aking mamata sa lalaking nakatayo sa harapan ko. Sa lalaking nun ay asawa ko. Sa lalaking nun ay lahat para sa akin. Sigurado ka bang nasa pangalan niya? Mahinang tanong ko. Natigilan si Roberto. Sa pagkakataong iyon ay hindi na natural ang ngiti sa kanyang labi. Ano ang ibig mong sabihin? Bumaba ang boses niya. Bago pa man ako nakapasagot, ang telepono sa bulsa ng kanyang barong ay nanginig ng isang beses. Pagkatapos ay isa pa. Tumuno ang alerto sa gitna ng katahimikang silid, maririnig na maliwanag at tumatagos. Kumuhat si Roberto, inilabas ang telepono para sumagot. Hello! Maliwanag kong nakita ang pakbabagong kanyang mukha, una ay pagkayamot, pagkatapos ay pagkagulat, at unti-unti ay namutla. Ano ang sabi ninyo? Tumaas ang boses niya. Sino ang nagpahintulot sa inyo? Sa telepono sa kabilang dulo, hindi ko alam kung ano ang sinabi, ngunit ang kamay na humahawak ng telepono ni Roberto ay nagsimulang manginig. Hindi maaari iyon, ako ang Chief Executive Officer. Wala kayong karapatang. Ang karelasyon sa tabi niya, na nakita ang kakaibang kilos niya, ay nagsimulang mawalan ng kalmado. May problema ba? Hinila niya ang manggas niya. Sino ang tumawag? Hindi sumagot si Roberto, lumayo siya nga isang hakbang, simula nang lumitaw ang pawisano. Sandali, kailangan kong makita ang tagapangulo ngayon na. Walang alinlangan ang sagot sa kabilang dulo. Hindi na kailangan pang makita pa. Napirmahan na ang desisyon, ang masasakyan, kumpanya, tirahan, at makaugnay na account ay mababawi ngayon. Nahulo ang telepono mula sa kamay ni Roberto, bumaksa sa sahi ng may tuyo at matiyagang tuno. Lumubo sa katahimikan ang silit. Nagagulat ang karelasyon. Nakabukas ang bibig habang minamasdan si Roberto, pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang nga mata ay nagsimulang magpakita ng pakalito. Roberto, biro mo lang. Tama ba? Nanginig ang boses niya. Lumingon si Roberto sa akin. Ang nga mata ay hindi na puno ng paghamak kunding gulat. Ano? Ano ito? Tanong niya. Nabago ang boses. Ano ang ginawa mo? Dahan-dahan akong tumayo, kahit makirot pa rin ang tiyan, at humakbang pasulong. Ginawa ko ang isang bagay na dapat kong ginawa na noon pa man. Sinabi ko bawat salita ng malinaw, binawi ang mga bagay na hindi nakmula kahit kailan sa iyo. Sa labas, nagsimulang lumalakas ang ulan, at sa loob ng bahay, ang ngiting malakas na tumuno ay nawala ng buo. Pagkatapos ng tawa sa telepono, biglang naging tahimik ang buong bahay, walang nanliba na tawa, walang masakit na pang-asar, natitira lamang ang ulan sa labas na tumatama sa mga bintana at ang mabilis na hininga ng 3 tao na nakatayo sa isang silid, bawat isa ay may ganap na makakaibang damdamin. Nakatayo si Roberto nang walang gulay sa gitna ng sala, namumutla ang mukha na parang tinanggal ang lahat ng dugo. Ang mahal na barong Tagalog ay ngayon ay parang isang mabigat na balat na pumipindot sa kanyang balikat. Ang lalaking nun ay natuturo sa daan-daang empleyado. Nun ay tinatawag na Direktor Roberto ng may takot at paggalang. Ngayon ay nakayuko, ang nga kamay ay kumakapit ng puti na puti. Ang karelasyon naman ay hindi na makayanan ang dating kayabangan. Tumingin siya kay Roberto at pagkatapos ay sa akin, nanginginig ang mamata na para bang sinusubukang tipunin ang mapiraso nga totohanan. Sino si Ana? Tanong niya, nanginginig ang boses, hindi ako sinibing. Hindi niya natapos ang pangungusap. Hindi ako agad sumagot. Dahan-dahang lumakad ako papunta sa malaking bintana, kung saan ang maputla at mahina na liwanag ng hapon ay tumatagos sa kapal ng salamin, bumaksa sa malamig na sahig. Inilagay ko ang kamay sa tiyan ko, marahang hinimas tulad ng paraan ng pagpapatahimik sa anak ko.
siya lamang ang nakakaalam kung ano ang dinala ko sa loob ng maraming taon. 7 taon na ang nakakaraan, nakilala ko si Roberto sa isang sitwasyon na kahit ngayon ay tila sadyang pinahandang palabas. Noon ay simpleng salesperson lamang siya, simpleng damit, mapakumbabang pananalita. Inibig ko ang kanyang pagsusumikap at ambisyon sa mga mata, at inibig niya ako dahil sa aking kasimplihan. Hindi niya alam o sadyang hindi naktanong na ako ang naisang anak na naktata ng korporasyong pinapasukan niya. Hindi ko kailanman ipinakmalaki ang sarili ko, hindi ko kailanman sinabi kung sino ako. Gusto ko lang mahalin bilang isang simpleng babae hindi dahil sa pera at lalong hindi dahil sa katayuan. Nang magpasya akong ikasal, sinabi lamang ng aking tatay ang isang pangungusap. Pinili mo, kaya dalhin mo. At dinala ko. Tumanggi ako sa posisyon sa lupon na direkto, nananatiling nasa likod bilang isang di kilalang shareholder. Nakbalik ako bilang isang full-time na asawa, nakmamalasakit sa pamilya, tahimik na nakatayo, sa likuran ng pag-unlad ni Roberto. Ang unang proyektong napirmahan niya, ang business na na-promote, ang investment na tila mapalat lahat ay may kamay ko sa likod. Ngunit si Roberto ay hindi kailanman nakpasalamat. Unti-unti siyang nasanay sa tagumpay, nasanay sa pagpuri, at dahan-dahan ay naniwala na ang lahat ay dahil sa kanyang sariling husay. Hanggang ngayon, lumingon akong bumabalik at direktang tumingin sa kanya. Tinatanong mo kung sino ang ana? Mahinang tanong ko. Sa loob ng 7 taon ay hindi mo kailanman talaga gustong malaman. Lumunok si Roberto. Ana, huwa ka ng makbiro pa, nakmamadaling sinabi niya. Usapin ngang kumpanya ay isang pagkakamali lamang. Tama ba? Natawa ako ngunit isang tawa na walang kagalakan. Pagkakamali? Inulit ko. Sa tingin mo, ang pagtatanggal ngang Chief Executive Officer ay pagkakamali? Humakbang paatras ang karelasyon ng isang hakbang, nangingini ang kamay na kumakapit sa mamahaling bag. Hindi maari isang nananabing asawa sa bahay? Paano may gayang kapangyarihan? Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon sa aking mga mata ay wala ng galit kundi haba lamang. Normal na tingin sa iyo yan. Sabi ko, dahil sinadya kong hayaan, ang lahat na tingnan nila ako ng ganon. Bigla ring sumabog si Roberto. Halos nakikiusap ang boses. Ana, kung nagagalit ka dahil sa nangyari ngayon, pasensya na itatapos ko na ang lahat sa kanya. Magsimula tayong muli. Pwede. Umiling ako. Nagpapaumanhin ka hindi dahil, mali ka, sabi ko, ng dahan-dahan. Kundi dahil natakot kang mawala ang lahat. Huminga ako ng malalim. Alam mo ba kung bakit sa loob ngang maraming taon, ang bawat malaking desisyon ng kumpanya ay kailangang dumaan sa lupon na hindi mo nakilala? Tumahimik si Roberto. Dahil ang taong iyon ay nakatayo palagi sa harapan mo, patuloy ko. Ang taong kakasipa mo lamang kanina, minamaliit? Nag-isip na walang halaga kundi ang pagiging asawa mo. Nagyelo ang paligid. Namutla ang karelasyon, bukas ang bibig, gunit wala siyang masabi. Nanatiling nakatayo si Roberto ng walang gulay, malawa ang mga mata. Parabang napagtanto niya ng huli na nagawa. Niya ang isang pagkakamaling hindi na maayos. Ana! Nanginginig ang boses niya. Ikaw ba ay? Tumango ako. Ang pinakamalaking shareholder, ang taong may karapatang pumirma sa desisyon kanina, at ang taong nagpasya na tapusin ang lahat sa sandaling naisip mong nasa pinakaitaas ka na. Sa labas, patuloy pa rin ang ulan. Ngunit sa loob ng puso ko, isang bagyo ang kakatahimik pa lamang. Pagkatapos ni katotohanan iyon, ang buong silid ay lumubog sa katahimikang hindi may hinga walang naglakas loob pang magsalita. Si Roberto ay nakatayo tulad ng isang rebultong naging bato, walang laman ang mamata, nakayuko ang ngabalikat, wala ng bakas ng isang matagumpay na tao. Ang karelasyon naman, nakakatapos lamang makatayo ng may kayabangan sa sofa, ay unti-unti nang umaatras, isang hakbang ngunit punong pakalito. Tumingin siya kay Roberto, pagkatapos sa akin. Ang nga mata ay hindi na mapang-uyam kundi puno nga agam-agam at pagdududa. Ikaw totoo ba ang sinabi mo?
Mahinang nangini ang boses niya. Si Roberto ay hindi na direktor, hindi sumagot si Roberto. Nakayuko, kumakapit ang mga kamay. Nakipil ang labi na parabang sinusubukang. Lunukin ang galit at takot na sabay-sabay na umaangat. Ang katahimikan mismo ang pinakakumpleto at pinakamalinaw na sagot para sa kanya. Bigla ring natawa ang karelasyon ngunit isang naalangang, pilipit na tawa. Biro mo lang. Tama ba? Lumingon siya kay Roberto. Nakmamadaling boses. Sinabi mo sa akin. Napahinga lamang agad. Sinabi mo usapin ng kumpanya ay pagkakamali lamang. Tumingala si Roberto. Iniwasang sugilanin ang mga mata niya. Tumahimik ka. Mahinang sinabi niya, ngunit ang boses ay wala ng anumang kapangyarihan. Dalawang salita lamang, ngunit sapat na upang mamatay siya sa lugar. Ang lamig ngang boses ni Roberto ay naparamdam sa kanya ngang isang bagay na hindi pa niya naisip. Ang lalaking ito ay wala nang maya-alo sa kanya para hawakan. Biglang lumingon ang karelasyon sa akin, mabilis na lumapit. Ganap na nakbago ang boses. Ana, pagkakamali ang nangyari ngayong araw. Nagtatangkang ngumiti. Kami ni Roberto ay wala naman talagang seryoso. Naligo-ligo lamang. Handa akong umalis na agad. Wala akong kailangan. Tumingin ako sa kanya ng tahimik. Ang aking katahimikan ay lalong nakpabago sa kanya. Alam kong nagagalit ka, patuloy niya. Bumaba ang boses ng halatang halata. Kung ayaw mo, maari akong umalis na agad. Wala talaga akong kailangan. Mahinang natawa ako. Wala kang kailangan. Ulit ko. Sigurado ka. Natigilan siya, mabilis na nilibot ng mata ang mamahaling, bag sa kanyang kamay, ang mataas na heels, ang mahal na damit. Lahat ng mga bagay na iyon ay pera ni Roberto. At si Roberto ay ngayon ay walang na. Bigla ring naksalita si Roberto. Nanginginig ang boses. Umalis ka na. Bumaling ang karelasyon. Nanlaki ang mga mata. Ano ang sinabi mo? Sinasabi ko sa iyo. Umalis ka. Paulit-ulit ni Roberto. Mas matata sa pagkataong ito. Tapos na ang lahat natin. Nagulat ang babae ng ilang segundo. Pagkatapos ay biglang nagbago ang kanyang mukha. Tapos na? Mapait na tawa. Ganun na lang tapos na? Nang direkto ka pa, sinabi mong mahal mo ako, sinabi mong ibibigay mo sa akin ang lahat. Ngayong natanggalan ka na, itatapon mo na ako? Napipigil ang mata ni Roberto, hindi sumagot. Lumingon ang babae sa akin. Ang mata ay nakbago mula sa pakiusap tungo, sa kagalitan sa isang kisap mata. Ikaw ang dahilan ng lahat, nginisiyan siya. Pinlano mong makuha ang buong pamamaraan sadyang pinalaki mo siya at pagkatapos ay tinanggal mo sa ilalim niya. Direktang tumingin ako sa kanya. Malamig ang boses. Hindi. Sabi ko. Siya ang umangat at siya rin ang bumaksak. Wala kaming may kasalanan doon. Malakas na natawa ang babae. Tumatagos ang tuno sa buong sala. Mayroon ka mang pra at kapangyarihan ano pa? Galit na sinabi niya. Isang babae ka pa rin na niloko ng asawa. Bago pa ako nakapagsagot, sigaw ni Roberto tumahimik na. Iyon ang unang beses na siya ay mataas, ang boses sa kanya ngunit pati na rin ang huli. Tumingin ang babae kay Roberto tulad ng pagtingin sa isang estranghero. Pagkatapos, mapait na natawa. Sige, sabi niya, alis na ako. Ngunit tandaan mo hindi mo lamang nawala ang lahat ngayon dahil sa akin. Pagkatapos noon ay umikot siya at mabilis na lumabas. Ang mataas na heels ay tumatama sa sahig. Bawat tunok ay parang tinatapakan ang mga labi ng isang plastik na paibig. Naksara ang pintuan ng malakas. Sa malaking tahanan, si Roberto at ako na lamang. Ang lalaking noon ay isinalin akong mahina, noon ay malakas na natawa habang kinakasipa ako, ngayon ay nakatayo ng nakayuko sa harapan ko, walang natitira kundi dalawang walang laman na kamay. Ana, tinawa niya ako, nanginginig ang boses. Mali ako. Inilagay ko ang kamay sa tiyan ko, naramdaman ang regular na tibok ng puso ng anak ko. Mali ka mula na nun pa man, sabi ko, ngayon ka lamang nakbabayad. Sa labas,
Nagsimula na nitong humupa ang ulan, ngunit ang bayo sa buhay ni Roberto ay nagsisimula pa lamang. Matapos sarado ang pintuan sa likuran ga relasyon, umingay ang kampanilya. Isa, pagkatapos dalawa, pagkatapos paulit-ulit at nagmamadali na parang ang taong nasa labas ay natatakot na kung hihintayin ng isa pang segundo ay walang na mapapagsisilbihan. Nakatayo akong walang galaw sa gitna ng sala. Ang kamay ay nakalagay sa tiyan. May kakaibang pakiramdam na umaangat hindi takot, kundi pagod. Alam ko na ang mataong darating ay hindi para sa akin. Nagulat si Roberto at lumingon sa pintuan. Nagliwanag ang mamatanang huling paasa. Nagmadali siyang pumunta ron, parang isang nalulunod na humahanap ngang kahoy. Nakatayo ang mga magulang ni Roberto sa pintuan. Sa likuran nila ay ang ate ni Roberto at pagkatapos ang kapatid na lalaki. Isang buo at kumpletong pamilya, bawat isa ay may tensyon sa mukha. Pumasok ang biyenang babae at agad na naglipat-lipat ang mga mata sa paligid ng sala. Huminto ang tingin sa kinatatayuan ko at pagkatapos ay mabilis na lumipas na parang wala akong pagiral. Ano ang nangyayari? Mataas ang boses niya. Nakakalabuan ang buong kumpanya. Tinatawagan kami ng paulit-ulit sinabi nilang tinanggal si Roberto, paano iyon? Nakayuko si Roberto, umina ang boses. Nanay, hindi pa nakakabot sa inyo ang balita. Pumasok ang biyenang, lalaki na may pangalang Pedro, malubhang mukha. Hindi siya nagsalita kahit isang salita sa akin, direkta lamang tumingin kay Roberto. Nakasala ka ba? Ang tanong na iyon ay parang patas, ngunit naunawaan ko ng mabuti. Hindi niya kailangan malaman kung sino ang may sala gusto, niya lamang malaman kung sino ang nakasira ng karangalan ng pamilya. Lumingon sa wakas ang biyenang babae sa akin, malami ang mga mata. Ana, bakit nakatayo ka ron? Malaking problema ang nangyari sa pamilya, hindi ka ba mag-advise sa asawa mo? Bahagyang ngumiti ako ngunit hindi sumagot. Humabang pasulong ang ate ni Roberto, puno ngang pagsisisi ang boses. Ikaw ba ay asawa? Hindi ka ba marunong matiis? Ang lalaki ay mayroon laging counting relasyon sa labas. Karaniwan iyon ginawa mong malaki ang bagay na ito. Ano ba ang nakukuha mo? Bawat salita ay parang karayom na pumasok sa tainga ko. Tumingin ako sa kanila sa mga taong nakatayo sa harapan ko at biglang naunawaan ko ng napakahusay ang isang bagay. Walang isa sa kanila ang nagtanong kung may sakit ako, kung ayos ang anak ko. Biglang lumapit si Roberto sa akin. Bumabang ang boses na parang namamangka. Ana, sabihin mo sa lahat na pagkakamali lamang, isang salita mo, magiging maayos ang lahat. Tumingin ako sa kanya ng matagal, ang lalaking ito nakakasipa pa lamang sa akin ilang oras ang nakakaraan, ngayon ay humihimok sa akin sa harapan ng buong pamilya. Ano ang gusto mong marinig? Mahinang tanong ko. Agad na pumasok ang biyenang babae. Siyempre hayaan na ang lahat, isara ang pintuan ng pamilya at mag-usap ang babae, ay dapat marunong isipin ang asawa at pamilya ng asawa. Huminga akong malalim. Nang siya ay sinipa ako at bumaksak sa sahig. Dahan-dahang sinabi ko, naisip ba kayo noon kahit saklit? Ilang segundo ang katahimikan ngunit ilang segundo lamang. Kumot ang biyenang babae. Hindi ba nag-apoy-apoy siya at hindi nakontrol ang sarili? Ang lalaki ay nairoon naman paliging panahon ng galit. Natawa ako. Sa pagkakataong ito, isang mapait na tawa. Kung ngayon ay may nangyari sa sanggol sa loob ng aking tiyan, direktang tumingin sa kanya, ituturing din ba ninyo iyon bilang apoy-apoy lamang? Walang sumagot. Humaha si Pedro ng isang beses at pagkatapos ay nautos. Tama na, nangyari na ang nangyari, hanapin ang solusyon. Ana, ikaw ay manugang sa pamilyang ito, hindi mo maaring pabayaang masira ang karera ng asawa mo. Tumango ako. Naintindihan ko. Huminga si Roberto ng maluwag, nag-isip na nagbigay na ako ng palya, ngunit pagkatapos ay patuloy akong nagsalita, nang maliwanag ang bawat salita, naintindihan ko na sa bahay na ito, ang karera niya lamang ang mahalaga,
at ang anak ko at ako ay hindi karapat-dapat pansinin ninuman. Namutla si Roberto. Ana, huwag nang maksalita pa? Humabang ako ng isang hakbang pasulong? Tumayo ng tuwid. Makirot pa rin ang likod ko? Mabigat ang tiyan ko? Ngunit hindi kailanman ganitong tatag ang boses ko. Nagtiis ako ng 7 taon, sinabi ko nagtiis para sa kayusan, nagtiis para sa pamilya, nagtiis para ang anak namin ay magkaroon ng tatay at nanay. Tumingin ako sa bawat isa sa kanila. Ngunit ngayon ay hindi na ako magtitiis. Tinampal ng binang babae ang mesa. Huwag kang lumampas, gagawin mo bang kaguluhan dito? Inilagay ko ang kamay sa tiyan ko. Naramdaman ang mahinang hampa mula sa loob. Ang sanggol ay parabang nagpapaalala sa akin na hindi na ako nag-isa. Hindi ako gumagawang kaguluhan. Dahan-dahan kong sinabi, pinoprotektahan ko lamang ang aking anak. Sa labas natapos na ang ulan, ngunit sa loob ng gahay na ito, isang tunay na paghaharap ay nasisimula pa lamang. Mabigat na ang hangin sa sala, nang halos maramdaman mong masaktan ang dibdib kapag nagsalita pa. Ang pamilya ng asawa ko ay nakaayos ng isang kalahating bilog, naliligit ako sa gitna ng walang nakikitang hukom, kung saan ang desisyon ay natukoy na mula pa sa simula, nakatayo si Roberto sa tabi ko. Ngunit hindi nakatayo para sa akin, nakatayo lamang siya roon ng tahimik, parang isang taong naghihintay na ang iba ang magdesisyon ng kanyang kapalaran. Biglang napatanto ko na sa lahat ng mataon, nasanay ako sa payo ko sa kanila, yumuko ng mainis ang biyen ng babae, yumuko ng nanguyam ang ate ni Roberto, yumuko ng nagagalit si Roberto. Naisip ko noon kung sapat na ang aking pagtitis. Lahat ay magiging mayos, ngunit naging katotohanan ang pagtitiis ay napabuti lamang sa kanila, naniniwala silang wala akong limitasyon. Ana, nagsalita si Pedro, bumaba ang boses. Ikaw ay taong may pag-isip, dapat mo nang malaman kung ano ang sasabihin sa sandaling ito. Tumingin ako sa kanya, isang lalaking buong buhay ay nakpahalaga ng karangalan at mukha kaysa damdamin. Bahagyang tumango ako. O, naiintindihan ko. Agad na huminga ng maluwag ang biyenang babae, lumingon kay Roberto. Nakita mo? Sinabi ko na, ang manugang sa bahay na ito ay hindi basta. Tumingin si Roberto sa akin, nakmamadali ang mata, halong takot at manipis na pag-asa. Ana, sabihin mo na, bulong niya. Basta sabihin mong pagkakamali, magiging maayos ang lahat. Tumingin ako sa kanya ng matagal. Sa sandaling iyon, hindi ko na nakita ang lalaking noon ay inibig ko kundi isang taong natatakot na mawala ng katayuan. Huminga ako ng malalim at pagkatapos ay nagsalita ng maliwanag ang bawat salita. Naintindihan ko na sa paningin na lahat, ako lamang ang dapat lumabas para linisin ang kalokohan. Natihilan ang silid. Naintindihan ko na kapag ang isang lalaki ay nagtataksil sa asawa, kinakasipa ang asawa, habang buntis, huminto ako ng isang sandali. Ang itatanong ng matao ay bakit hindi naktimpi ang asawa, hindi bakit malupi ang lalaki. Kumot ang biyenang babae. Ano ang ibig mong sabihin doon? Humakbang pasulong, tumayo ng tuwid. Makirot ang likod ko, mabigat ang tiyan, ngunit kailanman ay hindi ko pa naramdaman ang ganitong katatagan ng boses ko. Ang ibig kong sabihin, tumingin ako sa bawat isa, ay hindi ako hihiling ng tawad. Namutla si Roberto. Ana, at hindi ko rin sasabihing ito ay pagkakamali, patuloy ko, dahil hindi ako nakamali, naalala ko ng mabuti ang sipa na iyon. Tahimik ang silid, walang nahanda sa ganong tapang ng aking sinabi. Humakbang pasulong lamang si Roberto, galit ang boses. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Itinataas mo sa kahirapan ang asawa mo. Lumingon ako sa kanya. Hindi, tugon ko, tinanggal ko na lamang ang aking proteksyon para sa kanya. Biglang lumuhod si Roberto sa harapan ko. Isang malakas na ugong ang narinig sa lahat na nagulat. Ana, pakiusap, hawak niya ang laylayan ng aking damit, nangingini ang boses. Mali ako. Gusto mo akong lumuhod ng gaano katagal pwede, ngunit huwag mo akong hayaang mawala ang lahat. Yumuko ako at tumingin sa kanya.
Ang lalaking ito nun ay asawa ko, nun ay ama ng anak ko sa tiyan, ngunit sa sandaling iyon, naunawaan ko na hindi ko maaring iligtas ang isang taong hindi kailanman nakisip nagpagliligtas sa akin. Tumayo ka na, mahinang sinabi ko. Lumaluhot ka hindi dahil sa pagsisisi, lumaluhot ka dahil natakot ka. Nakmamadaling naksalita ang biyen ng babae. Ana, bakit ito? Bakit papayagan ang asawa na lumuhod sa harapan ng ibang tao? Tumingin ako sa kanya. Ang mga mata ay hindi na umiwas. Nang nahiga ako sa sahig, niyayakap ang tiyan ko sa sakit. Tanong ko, sino ang nag-isip sa dignidad ko noon? Walang sumagot. Pinalikot ko, dahan-dahang humakbang patulong sa hagdanan. Bawat hakbang ay may sakit na tumatagos, ngunit pati na rin bawat hakbang ay humahakbang mula sa pagtitiising maraming taon. Huminto ako sa kalagitnaan ng hindi lumingon. Mananatili ako sa labas ng ilang panahon, sinabi ko. Hindi para gumawa ng kaguluhan kundi para protektahan ang aking anak. Tumayo si Roberto. Ana, pag umalis ka, ano ang gagawin ko? Inilagay ko ang kamay sa tiyan ko. Marahang hinimas. Matututo kang maging responsable sa sarili mo. At sa unang pagkataon sa aking buhay, lumabas ako sa bahay na iyon nang hindi yumuyuko, hindi humingi ng kahit ano sa sinuman. Umalis ako sa malaking bahay nang nagdidilim na. Walang sinumang tumakbo para pigilan ako. Walang nagtanong kung saan ako pupunta, kung ano ang dala ko, o kung kailangan ko bang maospital. Naksara ang rehas na pintuan sa likuran ko at narinig ang isang tuyong kalaok, parang huling tuldok sa 7 taon ng aking pagtitiis ron. Ilang sandali lang akong huminto sa labas, huminga ngang malalim ngang malamig na hangin, at pagkatapos ay dahan-dahang lumakat ng matatag ang paa. Huminto ang sasakyan sa harapan ng isang maliit na bahay sa isang tahimik na kanto. Ito ang lugar na matagal ko nang inihanda, kahit hindi ko naisip na gagamitin ko ito ng ganitong maaga. Pumasok ako, naksara ang pintuan, nakasanda sa dingding. At bumaksa ang buong katawan ko sa sahig. Ngayon lamang dumawis ang luha. Hindi dahil sa kahinaan kundi dahil napakaraming dumaan sa akin sa isang araw. Inilagay ko ang kamay sa tiyan. Anak, bulong ko, mula ngayon, tayo na lamang ng dalawa. Mahinang kumibo ang sanggol tulad ng isang sagot. Sa kabilang paning ng lungsod, nakatayo pa rin si Roberto sa gitna ng malaking sala, kung saan kakakita lamang niya sa sariling nakasaksi sa kanyang pagluhod, at pagkatapos ay napanood, akong lumakat ng hindi lumingon. Ang kanyang pamilya ay isa-isa nang umalis na rin hindi dahil naunawaan nila ang lahat kundi dahil wala na silang masasabi pa. Humingang malalim ang kanyang ina, tahimik ang ama, at umino ang ulo ngang 8. Sinisisi siya dahil hindi niya napangalagaan ang asawa. Bumaksa si Roberto sa sofa. Hawa ang ulo sa dalawang kamay. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang takot, hindi takot na mawalan ng pera o posisyon, kundi isang malabo at mas mabigat na takot na dahan-dahang sumasapit sa dibdib. Naalala niya ang mga mata ko nang lumakat ako, walang hinanakit, walang pakiusap, determinado lamang. Nangingini ang telepono ni Roberto. Nagulat siya. Madaling kinuha. Ana, mabilis ang boses niya. Sa kabilang dulo ay ang tinig ng isang middle-aged na lalaki, malalim at seryoso. Roberto, tumatawag ako dahil mahalaga. Natigilan si Roberto. Tito. Bakit ka tumatawag? Nakatanggap kami nga dokumento, mahinang sinabi ngang lalaki tungkol sa karapatan sa kustodyang paparating na bata. Naputol ang isang tibok ngang puso ni Roberto. Kustodya? Ano ang ibig mong sabihin? Ganito ang nangyari, dahan-dahang sinabi ng lalaki. Ayon sa kahilingan ni Ana, isinasagawa na namin ang makinakailangang legal na proseso, kasama na ang pagtukoy ng iyong katayuan bilang ama. Naramdaman ni Roberto na may nawala sa dibdib. Ano ang sinabi mo? Asawa niya, ako ang sanggol, ay likas na anak ko. Ilang segundo ang katahimikan sa kabilang gadulo. Pagkatapos, hindi ganun kasimple ang gatinghin mo. Nagtatagos na pawis si Roberto. Tito, ano ang nangyayari? Ano ang sinabi mo sa lahat? Huminga ng malalim ang lalaki.
Ibinigay ni Ana ang kumpletong medikal na record kasama na ang opisyal na documentation ng domestic violence sa panahon ng pagbubuntis. Para bang tinanggalan si Roberto ngang hangin? Hindi maari. At may isa pang bagay. Bumaba ang boses ng lalaki. Hiniling niya ang karapatang mag-isa na desisyon ang lahat ng tungkol sa bata kasama ang lugar ng panganganak, apelido at karapatang magpalaki. Mas mahigpit na humawa si Roberto ng telepono. Hindi niya magagawa iyon, ako ang ama ng bata. Sigurado ka ba? Direktang tanong ng lalaki. Naalala mo ba kung kailan ang huling beses na talagang pinaalagaan mo ang kalusugan ng iyong asawa? Naninis si Roberto. May isang detalye na marahil hindi mo napansin, patuloy ng lalaki. Sa buong panahon ng pagbubuntis, ang bawat papel, bawat desisyon, bawat pirma wala kang kasali. Bumaksak si Roberto sa upuan. Ngayon lamang niya, naunawaan kung bakit napakakalmado ng aking mga mata nang lumakat ako. Hindi ako tumakas. Nahanda ako. Dapat mong malaman, matata na sinabi ng lalaki, na kung ang konklusyon ay mananatiling ganun, napakataas ng posibilidad na hindi ka makilalang ama. Nahulo ang telepono mula sa kamay ni Roberto. Nakatitig siya sa hangin sa harapan, mabilis na humihinga. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na niya naisip ang pera, posisyon, o karangalan. Sa isip niya ay isang tanong lamang. Mawawala ba sa kanya ang anak na hindi panay panganak? Sa maliit na bahay sa tahimik na kanto, nahiga ako ng nakatagilid, isang kamay ay nakalagay sa tiyan. Ang kabilang kamay ay hawa ang maliit na folder na nakapatong sa tabingang unan. Napikit ang mga mata, huminga ng malalim, di naramdaman ang bawat regular na hininga ng aking sarili at ng anak ko. Nagsimula na talaga ang tunay na labanan. Kinabukasan, nagising ako sa maliit na silid na may amoy pang bagong pintura. Ang sina ng umaga ay dumaan sa makipot na bintana, bumaksa sa mapulang cream na dingding, hindi maringal, hindi marangya, ngunit kakaibang mapayapa. Nanatili akong nakahiga ng ilang sandali, pakinggan ang sariling huminga, at pagkatapos ay inilagay ang kamay sa tiyan. Mahinang humapa ang sanggol tulad ng pagbati sa umaga. Sa unang pagkakataon pagkalipas ng maraming taon, hindi ko kailangang gumising ng may alalahanin, hindi na kailangang hulaan kung uwi si Roberto, kung magagalit, kung mayroon na namang ibang pabango sa damit niya. Sa bahay na ito ay walang tunog nga, sapatos na tumatama sa sahig, walang mapanmasit na mata, walang magasalitang kailangang lunukin bilang luha. Kami lamang, anak ko. Dahan-dahan akong bumangon, makirot pa rin ang likod, mabigat ang tiyan, maingat na bawat hakbang. Naghanda akong mainit na gatas. Nakatayo ng nakasandal sa maliit na mesang kusina. Nakatingin sa tahimik na kalye sa labas. Ang mga tao ay may normal na pamumuhay pa rin tulad nga araw-araw. Ako naman ay natututo ng magsimulang muli. Nangini ang telepono, isang mensahe. Lumingon ako sa screen. Nakita ang pangalan ni Roberto at agad na pinatay ang screen. Nakalagay pababa ang telepono. Hindi kailangan pang basahin para malaman ko kung ano ang sasabihin niya. Pasensya na, paksisisi, pakiusap, ngunit mga salitang iyon ngayon ay napakatagal na. Nang tanghali ay pumunta ako sa ospital para sa check-up. Maliwanag ang pasilyo, pamilyar na amoy ng disimpektor na nagpapabalikwas ng aking ulo ng bahagya. Tumingin sa akin ang doktor, mabait ang mata ngunit seryoso. Kailangan mong mapahinga ng mas marami, sabi ng doktor. Ang dati mong stress ay naapekto sa sanggol. Tumango ako. Naintindihan ko. Huminto ng sandali ang doktor, pagkatapos mahinang tanong. Walang kasama sa pamilya. Ngumiti ako, isang napakagaang ngiti. Sapat na ako sa sarili ko. Sa daan pauwi, dumaan ako sa isang maliit na tindahan. Bumili ng ilang damit na pangbata, ang maliliit na damit na malalambot na nakalagay sa aking kamay. Ay nakpahina ng puso ko. Nakatayo ako ng matagal sa harapan ng counter. Pinipili habang nag-isip. Mula ngayon, lahat ng desisyon tungkol sa anak ko ay ako na lamang ang mag-aasikaso. Walang pupuwersahin sa aking pagtitiis.
Walang maksasabi sa akin na para sa iba ay kailangan kong magtiis. Nang gabing iyon ay umupo ako at isa-isang isinulat ang bawat gastusin, bawat plano sa hinaharap. Saan ako manganganak? Pagkatapos ng panganganak, sino ang kasama ko? Sino ang tatayo sa tabi ko sa oras na iyon? Dahan-dahan kong isinulat, bahagyang nanginginig ang mga letra, ngunit habang naksusulat, nagiging mas malinaw ang loop ko. Wala na akong pakalito pa. Sa ibang lugar, nakaupo si Roberto sa malawak ngunit walang nilalaman na malaking bahay. Hindi kailanman ganitong katahimik ang bahay na iyon. Lumakat siya mula silit patungong silit. Naliligaw ang mga mata. Ang sofa kung saan dati akong nakaupo ay may mapulang marka na lamang, malamig ang silit tulog, wala nang amoy ng aking inuming gatas habang buntis, wala nang nga bitamina na inayos ko ng mayos tuwing umaga. Paulit-ulit na tinawagan ni Roberto ng telepono. Unti-unti ang habang mamensahe mula sa pagsisisi hanggang sa pahingi ng tawad pagkatapos ay sa panik. Ngunit hindi ako sumagot. Hindi dahil nagagalit ako, kundi dahil wala na akong sapat na lakas para ulitin ang lumang ikot. Nang gabi na, nahiga akong nakatagilid. Isang kamay ay niyayakap ang tiyan. Ang kabilang kamay ay nakalagay sa dibdib. Dahan-dahang, humina ang tibok ng puso. Bumubulong ako hindi alam kung sa anak ko o sa sarili ko, magiging mayos tayo. Sa labas, maliwanag pa rin ang lungsod. Habang ako sa maliit na silid na ito ay unti-unting muling itinatayo ang buhay ko simula sa dalawang salitang ito, Nanay. Ngunit alam ko na si Roberto ay hindi basta-basta bibitaw at ang susunod na malaking alon ay tahimik na papalapit. 3 araw pagkatapos umalis ako sa malaking bahay, hinanap ako ni Roberto. Hindi ko ito alam, dahil sinabihan niya kundi dahil kilala ko ng mabuti ang lalaking iyon. Si Roberto ay hindi kailanman nasanay na iwanan sa likod, lalong hindi nasanay sa pakiramdam ng pagkawalang kontrol. At ang sanggol sa loob ng aking tiyan ay ang huling pisi na hawak pa niya para makapit. Nang hapon na iyon, kakagaling ko lang mula sa palengke nang makita si Roberto na nakatayo sa dulong kanto. Nagsusuot siya ng kulubot na polo, wala ng barong, wala ng makinang na sapatos, pagod ang hitsura, namusmos ang nga mata dahil sa maraming gabing walang tulog. Ang lalaking nakatayo sa harapan ko ngayon, kumpara sa Direktor Roberto ilang araw ang nakakaraan, ay parang dalawang ganap na magkaibang tao. Ana, tinawa niya ako. Nabago ang boses. Gusto ko lamang makipausap. Huminto ako, hindi pumasok. Hindi lumayo. Alam ko na hindi maiwasan ang pag-usap na ito. Magsalita ka na nang mabilis. Sagot ko. Pagod na ako. Lumapit si Roberto. Ngunit huminto ng ilang hakbang mula sa akin. Para bang natatakot akong aalis. Pasensya na, sinabi niya. Para sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Tumingin ako sa kanya kung noon pa lang ay marahil, naging malambot ang puso ko, ngunit ngayon ay pagod na lamang ang naramdaman ko. Ikaw ba ay nagpapaumanhin? Tanong ko, dahil nakamali ka? O dahil matatakot kang mawala ang anak? Kumuyom si Roberto. Maari akong ibigay sa iyo ang lahat ng kailangan mo? Mabilis na sinabi niya. Pera, bahay, sasakyan, pipirmahan ko ang madokumento ngang palilipat basta payagan mo akong makita ang anak. Umiling ako. Hindi mo pa naiintindihan. Dahan-dahan kong sinabi. Hindi ko kailangan ang iyong pera, kailangan ko ang kaligtasan ng anak ko. Lumim ang mga mata ni Roberto. Huwag mo akong ipalaban, sabi niya. Sa tingin mo kaya mong maisapalaki ng anak? Sa tingin mo, iwan kang pamilya ko ng tahimik? Direkta akong tumingin sa kanya. Nakbabanta ka ba sa akin? Hindi agad sumagot si Roberto. Ang katahimikang iyon mismo ang sagot. Ana, muli siyang nagsalita. Bumabang ang boses. Mag-isip ka ng mabuti. Ang bata ay nangangailangan ng ama kong titigasan ka. Mapipilitan akong gumamit ng batas. Huminga akong malalim. Sa sandaling iyon, wala na akong takot. Subukan mo, sagot ko. Ngunit tandaan mo na ang batas ay hindi lamang nakikinig sa mas malakas ang boses. Mapait na ngumiti si Roberto. Sa tingin mo, tiyak kang mananalo. Tumingin ako sa kanya ng matagal.
Pagkatapos ay mahinang kinuha mula sa bag ang isang manipis na sobre. Alam mo ba kung bakit kalmado ako? Kumuot si Roberto. Dahil handa na ako para sa lahat, sinabi ko mula sa medical na record, opisyal na dokumentasyon naga domestic violence, hanggang sa mga mensahe at recording na naisip mong natanggal mo na namutla ang mukha ni Roberto. Hindi ko ginagamit ito para gumanti, patuloy ko. Ginagamit ko ito para protektahan ang aking anak. Humakbang paatras si Roberto ngang isang hakbang, tulad ng itinulak sa invisible na pader. Ana, sa galit lamang iyon noon. Mahinang umiling ako. Ang karahasan ay hindi kailanman galit lamang. Lumakad akong lampas sa kanya, hindi lumingon. Umuwi ka na? Sinabi ko huwa nang bumalik dito. Kung susunod pa isa, hindi na ako mag-usap ng sarili tulad ngayon. Nakatayo si Roberto Run nang walang galaw habang pinanood akong pumasok sa loob ng kanto. Sa unang pagkakataon niya, naintindihan niya na hindi ito isang away ngang maasawa ito ay isang pahaharap kung saan unti-unti na siyang natatalo. Sa loob ng maliit na bahay, naksara akong pintuan, nakasandal sa gate, malakas na tibok ng puso ko. Hindi ako mahina, ngunit hindi rin ako bakal. Alam ko mula sa sandaling iyon, ang lahat ay hindi na magiging simpo. Si Roberto ay hindi titigil. At ako rin. Ang labanan para sa karapatang maging ama at nanay nakapasok na lamang sa unang round. Ang tipanan ay itinada sa isang umaga na punong ulap. Pumunta akong 15 minuto ng maaga, umupo sa sulok ng maliit na kumperensiya sa ikatlong palapa ng isang tahimik na opisina. Sa mesa ay isang makapal na folder na maayos na nakaayos. Bawat pahina ay mga piraso ng alaala na matagal na akong natagal bago maging lakas loob na harapin muli. Inilagay ko ang kamay sa tiyan, huminga ng malalim, at sinabi sa sarili ko, kalmado ka. Handa na ang lahat. Bumukas ang pintuan. Pumasok si Roberto kasama, ang isang middle-aged na lalaki na nakabarong abo, malubha ang mukha. Sa likuran ay ang ina ni Roberto. Tumingin siya sa akin, namumuha ang mata na parehong tension at pag-alaga ibang-iba sa karaniwang. Makapangyarihang hitsura niya, agad kong natanaw na hindi sila dumating para puwersahin akong magtiis. Dumating sila dahil natakot sila. Tumango ang middle-aged na lalaki bilang pakbati. Magandang umaga, Ana. Ako, si Abogado Santos. Kinakatawan, si Roberto. Tumango rin ako at lumingon sa babaeng nakaupo sa tabi ko. Ito ang aking abogado. Umupo si Roberto sa harapan ko. Mabilis na lumipas ang mata niya sa aking tiyan pagkatapos ay agad na lumayo. Para bang kung titiknan pa niya ng isa pang segundo, mabubuwag ang lahat ng pinipigilan niyang damdamin. Nagsalita muna si Abogado Santos, inaasahan namin na ang pagpupulong ngayon ay naisasagawa sa diwangang pag-ayos si Roberto ay patuloy na nagnanais na may sakatuparan ang karapatan at obligasyon ng isang ama. Bago pa man ako makasagot, pumasok na ang ina ni Roberto, nakmamadaling boses. Kahit papaano ay, apo ko ang bata hindi mo maaring ipabawal ang lahat sa ganyan. Marahang inihawak ng aking abogado ang kamay. Pahintulutan ninyo akong ipahayag. Agad na nagbago ang hangin sa silid. Ang aking kliyente ay kasalukuyang nagdadala habang nakaranas nege domestic violence na nakadokumento sa medical na record. Dahan-dahang sinabi ni abogado. Bukod doon, mayroon ding iba pang katibayan na nakpapatunay ng pananakot pagkatapos magiwalay ang dalawa. Kumuyom si Roberto. Pagtatalo lamang ng mag-asawa iyon, sabi niya. Wala akong intensyong saktan ang bata. Direkta ang pagtingin ng aking abogado sa kanya. Ang intensyon ay hindi kasing halaga ng kilos. Nalito ang biyanang babae. Bakit inilabas ang usapan sa loob ng bahay ng ganito? Tumingin ako sa kanya. Kalmado ang boses. Dahil nang masaktan ang anak, walang sa loob ng bahay ang naktingin na malaking bagay iyon. Tumingala si Roberto at tumingin sa akin. Ana, talagang gusto mo bang makarating dito ang lahat? Ilang segundo akong tumahimik bago sumagot. Hindi.
Gusto ko lamang na ang aking anak ay hindi lumaki sa takot. Binuksan ng aking abogado ang folder at mahinang itinula sa kabilang panig. Inihahain namin ang panukalang solusyon. Ang aking kliyente ay may karapatang mag-isa sa lahat ng desisyon sa panahon ng pagbubuntis at pagkatapos manganak. Ang panit ni Roberto ay hindi maaring makipag-ugnayan ng direkta ng walang psikolohikal na pagtatasa at nakasulat na pahintulot. Biglang tumayo si Roberto. Hindi maari iyon, ako ang amang bata. Hinila ng kanyang abogado ang kamay ni Roberto at bumubulong ng isang bagay. Mabilis na huminga si Roberto, pagkatapos ay lumingon sa akin. Bumabang ang boses. Ana, pakiusap pahintulutan mo akong magdesisyon kasama ka. Tumingin ako sa kanya ng matagal. Sa sandaling iyon, maliwanag na nakita ko na hindi siya humihingi dahil sa akin kundi dahil natakot siyang mawala ng tuluyan ang karapatang maging ama. Huli na ang iyong sinasabi, sagot ko. At wala akong karapatang ipapalabas ang kaligtasan ng anak ko para subukan ang iyong loop pa sa isang pagkakataon. Bigla ring napaos ang ina ni Roberto. Talagang gustong-gusto mong putulin ang lahat ng ganito? Inilagay ko ang kamay sa tiyan, bumaba ang boses ko. Hindi ko pinutol, nagtatakda lamang akong ng hangganan. Lumubog ang silit sa katahimikan. Sa wakas, naksalita ang abogado ni Roberto, hindi na ganitong tigas ang boses tulad ng umpisa. Kailangan namin ng oras para muling suriin ang buong record. Tumango ang aking abogado. Handa kaming makipagtulungan sa loob ng balangkas ng batas. Nagtapos ang pagpupulong ng walang kahit anong pakikipagkamay. Nanatili si Roberto nang umalis na ang lahat. Ana, tinawa niya ako. Wala ka na bang kahit kaunting malasakit para sa atin? Lumingon ako at direkta siyang tiningnan. Naubusan na ang malasakit ko para sa iyo. Nang sipain mo ako at bumaksak sa sahig. Lumabas ako sa kumprensya, sinangaliwanak sa pasilyo, ay nakpasining sa mata ko ng saglit, napikit, huminga ng malalim. Tapos na ang unang harap, ngunit alam ko na si Roberto ay hindi titigil doon. At ako rin, pagkatapos na pakpupulong na iyon. Naisip kong magiging kaunting tahimik ang lahat, ngunit napakapamilya ko na sa pamilya ni Roberto para malaman na kapag hindi na kaya ang puwersahan, makbabago ngang paraan sila mas malambot, ngunit hindi naman kasing liin ng presyon. 3 araw pagkatapos, tumawa sa akin ang ina ni Roberto. Ang boses niya sa kabilang dulo ay hindi na mataas at matulis tulad ng dati, kalmado ito. Mabagal, may kasamang pagod na madaling nagpapalambot ng puso en iba. Ana, gustong nanay na makita ka. Pag-usapan. Ilang segundo akong nahintay. May problema ba? Tanong ko. Wala namang tungkol sa pakahabla, mabilis niyang sinabi. Usapan ng pamilya lamang, usapan ng pamilya, 3 salitang iyon. Dati, palagi iyon ang dahilan para magtiis ako. Pumayak akong magtakpo sa isang maliit na kainan sa dulong isang tahimik na kalye. Ang sinak na hapon ay dumaan sa salamin. Ang hangin ay kakaibang mamo kumpara sa kung ano ang aking handa na harapin. Maaga nang nakarating ang ina ni Roberto. Nakaupo siya ng tuwid, makasabay ang makamay, bahagyang naiba na ang ayos pagkatapos ng ilang araw. Tumingin siya sa akin ng matagal pagkaupo ko. Pumayat ka ata, Ana, sabi niya. Bahagyang ngumiti ako. Opo, huminga siya ng malalim. Hindi ko alam na lalayo ng ganito ang nangyari. Hindi ako sumagot. Alam ang nanay na nagkamali si Roberto, patuloy niya. Mainit ang ulo niya, maraming pressure, ngunit kahit papano ay asawa mo siya, ama ng iyong bata. Inilagay ko ang kamay sa tiyan. Asawa, ngunit hindi kailanman nagampanan ang tungkulin ng isang ama. Natihilan ang ina ni Roberto. Hindi ba masyado ang sinabi mo? Direkta akong tumingin sa kanya. Kasing bigat bang sipang kamay nung araw na iyon? Lumubog ang hangin sa pagitan ng dalawa namin. Nakayuko siya ng matagal at tahimik. Sa unang pagkakataon ay wala siyang nalinaw na salitang itutugon. Hindi ako dumating para sisihin ka, mahinang sinabi niya. Gusto ko lamang na huwag lumayo pa ang lahat. Gaano nakalayo? Tanong ko, ibig sabihin,
Mapapatuloy pa akong tumahimik. Uuwi para maging mayos ang lahat? Nakipil ang labi niya. Alam mo naman, ang bata na lalaki ng walang ama ay hindi mayos na magiging buo. Huminga akong malalim. Ang aking anak ay magiging hindi mayos kung lalaki siya sa takot. Tumingin ako sa kanya, dahan-dahan ngunit tiyak ang boses. Kung hindi ako tumayo noong araw na iyon, ano ang matututo nga aking anak? Na normal ba ang pagtitiis? Kumapit na mahigpit ang ina ni Roberto sa makamay. Hindi tinuruan ng nanay ang anak niyang manuntok ng asawa ngunit tinuruan ko siya patuloy ko na ang karangalan ng pamilya ay mas mahalaga kaysa sakit ng manugang. Tahimik siya, nagsimulang dumaloy ang luha niya ng tahimik. Alam ng nanay na namamahal siya sa apo, mahinang sabi ko. Ngunit ang pamamahal ay hindi ang puwersahin akong bumalik para magtiis. Tumingala siya at tumingin sa akin. Ang mga mata ay nagbago, hindi na siya ang nagbibigay nga utos, kundi ang isang taong nag-aalala. Ano na ang susunod mong gagawin? Isa-isa, sagot ko. Protektahan ang anak, ayusin ang buhay, at hawakan ang lahat sa loob ng batas. Dahan-dahang tumango siya. Si Roberto, hindi maganda ang kanyang kalagayan sa ilang araw na ito. Hindi ako nagulat, ngunit patuloy siyang nagsalita. Wala na ang nanay sa puwersahan sa iyo? Kung noon pa lamang, marahil ako ay umiyak sa mga salitang iyon ngunit ngayon ay naramdaman ko lamang ang kaunting ginhawa dahil sa wakas ay naiintindihan na nila na hindi na ako maaring bawin sa pamamagitan ng salita. Bago pa umalis, nagsalita ang ina ni Roberto ngang isang panghuling pangungusap. Kung kailangan mo nga numang bagay para sa bata sa hinaharap, sabihin mo sa nanay. Tumango ako. Sasabihin ko kapag panata na ang loop ko. Nang gabing iyon ay umuwi ako, nahiga sa kama, inilagay ang kamay sa tiyan, at mahinang humapon ang sanggol ng regular. Marahang napikit ang aking mamata. Ang labanan ay hindi pa tapos, ngunit kahit papaano, nakadaan na akong isang malaking pinto ang pinto ng takot. At alam ko na si Roberto ay hindi basta-basta tatanggap ng katotohanang inilayo na siya. Ang susunod na bukso ay mas marahas. Ang sakit ay nagsimula sa isang napaka-ordinaryong umaga. Nakatayo ako sa kusina. Ang maliit na palayok na lugaw ay kumukulo sa kalan. Amoy na, luya ang kumakalat sa buong bahay. Habang papatayin ko ang kalan, biglang isang matinding sakit ang sumapit at sumigpit sa ibabang bahagi ng tiyan. Sa umpisa ay tulad lamang ng isang mahinang paniknik na pamilyar, sa mga huling araw ngang pagbubuntis. Huminga ako ng malalim, inilagay ang kamay sa tiyan, sinabi sa sarili ko, kalmado, malamang ay maayos lang ito. Ngunit ilang minuto pa lamang, bumalik ang sakit mas matindi ngayon, mas malinaw, mas sunod-sunod. Nahugas akong kamay sa lababo ng kusina, nagsimulang lumabas ang pawis sano. Ang sanggol sa loob ng tiyan ay paulit-ulit na kumikilos, hindi na ang mahinang nga hampa na pamilya, kundi mga mabilis na galaw na napapahina ng puso ko. Hindi mayos ito, bumubulong ako. Iniabot ko ang kamay para kunin ang telepono at tinawagan ang matalik na kaibigan na nangako na mananatili sa tabi ko sa mga sandaling kailangan. Agad itong sumagot. Ana, may problema ba? Masakit ang tiyan ko. Nangini ang boses ko. Marahil kailangan na tayong pumunta sa ospital. Hindi pa umabot ang 20 minuto, nakaupo na ako sa sasakyan, hawa ang tiyan sa dalawang kamay, bawat mali na alon ng daan ay sapat na upang makirot ang mukha ko, masikip ang daan ng umaga. Patuloy ang matunog ng oryente, ngunit sa isipan ko sa sandaling iyon ay isa lamang ang naisip. Dapat ligtas ang anak, nang huminto ang sasakyan sa harapan ng ospital. Halos wala na akong sapat na lakas para lumakad. Ang nurse ay nakmadaling may dalang wheelchair. Matata ngunit malambot ang boses. Ilang linggo na po kayo? 34. Mabilis ko ring sinabi. Mayroon akong matinding stress na karanasan. Isang salitang iyon, agad na nagbago ang kanilang kilos. Diretso akong dinala sa emergency room. Mabilis na lumipas ang maputing ilaw sa kisama habang inilipat ang wheelchair. Mahigpit kong kinapit ang aking makamay, pininipisil ang kuko para manatiling maliwanag ang isip. Kaya mo yan, mahinang sabing isang nurse.
nandito kami. Habang sinisiyasat ako nga doktor, patuloy na nangingini ang telepono ko. Hindi na kailangan pang tingnan para malaman kung sino. Isa-isang lumabas ang pangalan ni Roberto sa screen tawag, pagkatapos isa pa, pagkatapos sunod-sunod, lumayo ang mukha ko. Pinaksama-sama ang ngapisingamado. Ngunit patuloy akong naksalita sa doktor. Pakiusap, huwag siyang tawagan. Tumingin ang doktor sa akin at tumango ng may paunawa, ngunit may mga bagay na kahit gusto mong iwasan, hindi maaari. Hindi nagtagal, nagsimulang magkaroon ng kaguluhan sa labas ng emergency room. Narinig ko ang mabilis na yapa, pamilyar na boses na tumuno sa pasilyo. Nasaan ang aking asawa? Gulat ang boses ni Roberto. Nasaan ang aking asawa? Bumaksak ang puso ko. Bumukas ang pintuan ng silid. Nakatayo si Roberto Run, namumutla ang mukha, kulubot ang polo, puno ng pawis, at sa likuran niya ay ang ina niya humihingal. Namumula ang nga mata. Sa sandaling iyon, napatanto ko na ito ang unang pagkakataon na talagang natakot silang mawala ako. Nakmadaling lumapit si Roberto patungo sa kamangunit hinarang ng doktor. Kalmado po kayo, ito ang emergency room. Ang asawa ko, ang anak ko, kumusta na? Nanginginig ang boses niya nang hindi na mabuo ang nga salita. Maiksi ngunit seryoso ang sagot ng doktor. Ang buntis ay may palatandaan ng premature labor dahil sa matagalang stress. Maingat namin. Itong sinisigurado. Natigilan si Roberto, premature na panganganak. Inulit niya. Hindi makapaniwala. Impossible iyon. Lumayo ang mukha ko. Hindi siya tiningnan. Sa sandaling iyon ay wala na akong lakas para magalit at wala na ring lakas para makipagtalo. Pagod lamang ako, napakapagod. Nakatayo ang ina ni Roberto sa sulok ng silid. Nangingini ang makamay. Ana, mahinang tinawag niya, kumusta ka na? Nanahimik ako. Nakatayo si Roberto Run. Pababa ang makamay. Ang mamata ay nakadikit sa tiyan ko habang sinusundan ng makina. Narinig ko siyang napaos. Pasensya na sa iyo, ngunit ang pasensyang iyon sa sandaling iyon ay lalong nakpapalakas ng kirot sa puso ko. Humingi ng lahat na lumabas ang doktor. Nang maksara ang pintuan, nahiga akong mag-isa sa puting silid. Ang regular na tunog ng fetal monitor ay tumutunog ng patuloy. Inangat ko ang kamay para takpan ang mga mata. Dumaloy ang luha sa unan. Anak, bumubulong ako. Patawad sa iyo nga nay sa lahat ng ito. Sa labas, sa malami na pasilyo ng ospital, bumaksak si Roberto sa upuan, hawa ang ulo sa dalawang kamay. Nakatayo ang kanyang ina sa tabi. Sa unang pagkakataon ay walang nagsasalitang pagsisisi, katahimikan lamang ang bumibigat sa lahat. Sa sandaling iyon, wala ng pera, karangalan, o pagtatalo ng tama, at mali isang takot lamang. Ligtas ba ang sanghol? At alam ko na ang sandaling iyon ay magbabago ng lahat. Malami ang pasilyo ng ospital, ang maputing ilaw ng fluorescent ay tumatagos pababa sa makintap na sahi, sumasalamin sa mamabilis na yapa ng matao. Nakabuwal si Roberto sa isang plastik na upuan sa dingding, ang nga siko ay nakapatong sa tuhod, ang nga kamay ay kumakapit ng nanginginig. Hindi siya kailanman nakaranas na ganito kabagalang panahon. Bawat minutong lumilipas, ang tunog ng orasan sa dingding ay tumutuno ng tuyong mabigat. Parang direktang tumatalap sa puso. Nakatayo ang ina ni Roberto sa tabi niya, nakasandal sa dingding. Hindi siya nagsumpa, hindi sumagot, paminsan-minsan lamang nagpupunas ng luha, ang mga mata ay nakatuon sa nakaraang, close na pinto ng emergency room. Biglang naalala niya ang sandaling nakahiga, ako sa sahig, niyayakap ang tiyan sa sakit, habang siya ay nag-iisip, nagamukha na pamilya. Ang isip na iyon ay tulad, may kumuyom sa kanyang dibdib. Nakayuko si Roberto, na bago ang boses, mali ako, nanay, iyon ang unang pagkakataon na umamin siya. Hindi sa harapan ko, hindi sa harapan ng abogado, kundi sa harapan kanyang sarili. Natagalan ang ina niya bago sumagot, nangingini ang boses. Ngayon nasabihin ang tama at mali, hindi na makakatulong pa, anak.
Itinakip ni Roberto ang kamay sa muka, tinatapan ang namumula na mga mata. Sa isip, niya ngayon ay wala ng imahe ne pera, posisyon, o karanggalan isang imahe lamang. Ako, nahiga sa wheelchair, pamumutla, ne muka, basa ne pawis, ang mga kamay ay walang kamalay-malay na naktatakip sa tiyan. Biglang napagtanto niya, nasa lahat ng nga taon ay hindi niya kailanman talagang tiningnan ako bilang isang taong nagtitiis. Lumabas ang isang nurse mula sa emergency room, seryoso ang ngunit hindi malamig ang boses. Sino ang pamilya ng buntis na si Ana? Napadaw si Roberto. Halos tumagbo. Asawa ko kumusta na siya? Sandali siyang tinanaw ng nurse bago nagsalita. Ang buntis ay maingat na sinisigurado, may panganib ngang premature na panganganak. Nagbigay na kami ngang gamot para sa baga nga sanggol ngunit kailangan pa ring mahanda sa pinakamasamang posibilidad. Natihilan si Roberto. Pinakamasamang posibilidad? Ano iyon? Premature na panganganak? Direktang sagot ng nurse. At ang premature na panganganak ay palaging may panganib. Naksara ulit ang pinto ngang silid. Iniwang nakatayo si Roberto sa gitna ng pasilyo. Sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, naramdaman niya ang ganyang pagkawalang lakas. Walang pera ang makabibili ng oras, walang pasensya ang makabuburo ng masakit na ginawa. Bumaksa siya sa upuan, hawa ang ulo. Sana, bumubulong siya. Sana, ay hindi ko ginawa, nanay. Inilagay ang ina niya, ang kamay sa balikat ng anak, manipis at nanginginig na kamay. Ang sana ay hindi makakatulong ng kahit ano. Ipagdasal na lang nating maayos ang dalawa. Sa loob ng silid ng pasyente. Nahiga akong nakatagilid, bahagyang nakapikit ang mga mata. Kaunting ginhawa na ang sakit. Pagkatapos ang unang paggamot ngunit parang mabigat na bato ang nakapatong sa dibdib ko. Ang fetal monitor ay regular ang tunog. Bawat tibo ay isa-isang pahinga ng ginhawa. Wala na akong sapat na lakas para maisip ng marami. Nakatuon lamang ako sa isang bagay. Hawakan ang bata ng isa pang minuto, isa pang segundo. Lumapit ang doktor, malalim at malinaw ang boses. Gagawin namin ang aming makakaya ngunit kailangan mo ring mahanda. Tumango ako, dumaloy ang luha sa gilid ng sentido. Kung kailangang manganak, mahinang sinabi ko, pakiusap iligtas muna ang aking anak. Tumingin ang doktor sa akin, sandali ay lumunot ang mga mata niya, at tumango. Naintindihan namin. Sa labas, nakasandal si Roberto sa dingding, ang ulo ay nakadikit sa malamig na salamin. Napikit ang nga mata niya sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Nanalangin hindi para sa kanyang sarili kundi para sa dalawang buhay. Sa kabilang panig ng pintuan, bumubulong siya ng napakahina, parang natatakot na marinig ng iba. Kung sila ay ligtas at maayos, handa akong mawala ang lahat. Ang masalitang iyon ay walang nakarinig, ngunit marahil sa isang lugar ay nakarating na. Dahan-dahang lumubog ang dilim sa pasilyo ng ospital at sa likod ng pintuan na iyon, isang desisyon na ukol sa buhay at kamatayan ay tahimik na naghihintay. Nagising ako sa gitna ng malalim na amoy ng disinfector at maputing ilaw na tumatagos sa mata. Kaunting ginhawa na ang sakit, ngunit kapalit nito ay pakiramdam ng pagkapagod tulad ng mabigat na bato na nakapatong sa dibdib ko. Sinubukan kong gumalaw ngunit ang katawan ko ay nanghina, bawat hininga ay may kasamang pagsisikap. Nakatayo ang doktor sa tabing kama, mas seryoso ang mukha kaysa sa mga nakita ko sa kanya dati. Ana, tinawag niya ako, kailangan nating kausapin ng seryoso. Lumunok ako. Opo, ang inyong sanggol ay nagpapakita ng mapalatandaan ng pagkahalata. Ang doktor ay maingat na nagsalita. Malinaw ang bawat salita. Kung patuloy na ipinagpapaliban ang panganganak, napakataas ng panganib para sa ina at sa bata. Mas mahigpit ang pagkakapit ko sa kumot, mabilis na tibok ng puso. Ano ang gagawin ng doktor? Iminumungkahi namin ang aktibong premature na panganganak. Sinabi niya na maaga pa ang linggo ngang sanggol, may panganib, ngunit iyon ang pinakaligtas na pagpipilian sa kasalukuyan. Napikit ang aking mata. Sa isip ko sa sandaling iyon ay,
wala na ang mapagtatalo. Walang si Roberto, walang pamilya ng asawa, isang imahe lamang. Isang maliit na buhay na nagtatangkang kumawit sa akin sa bawat tibo. Kung mga na, nangingini ang boses ko, ilang porsyento ang pagkakataon ng anak ko, ilang segundo ang katahimikan ng Dr. Bago, sumagot ng tapat. Gagawin namin ang aming makakaya ngunit walang makakagarantiya ng anumang bagay. Lumubok ang hangin sa silid. Marinig ko ng malinaw ang tibok ng puso ko sa tainga. Inilagay ng doktor sa mesa sa tabi ko ang isang papel. Ito ang consent form. Sinabi niya, kailangan mong pumirma na kalista doon ang maposibleng panganib. Tumingin ako sa puting papel. Ang maitim na letra ay doon nakalatag, malamig at tuyong-tuyo. Basta ilagay na ang pirma, lahat ay mapupunta sa ibang, landas, walang paraan pabalik. Maari ba akong bigyan ng ilang minuto? Tanong ko. Tumangho ang doktor at umalis. Nahiga ako roon ng mag-isa, ang kamay ay nakapatong sa tiyan, mahinang kumibo ang sanggol. Isang pagtusok ng damdamin ang umaangat sa lalamunan. Ana, bumubulong ako patawat ng nanay sa hindi na siguradong mas maayos na proteksyon sa iyo. Naalala ko ang mga unang araw ng pagbubuntis, ang mga beses na maisa akong pumunta sa doktor. Maisa na nakinig ng tibok ng puso ng bata, maisa na inilagay ang kamay sa tiyansa, malawak ngunit malamig na bahay. Naalala ko rin ang sipa noong araw na iyon, ang naalala ko ang takot na lubos nang naisip kong maari akong mawala ang anak. Dumaloy ang luha. Kung kailangang pumili, bumubulong ako ng parang kinakausap ang sarili ko. Pipiliin ang nanay na magkaroon ang anak ng pagkakataon kahit munti. Inabot ko ang kamay para kunin ang ballpen. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pintuan ng silid. Nakatayo si Roberto roon. Wala siyang. Barong wala itong kaayusan, isang lalaki, lamang napagod. Namumula ang mamata, duha ang mukha. Nang makita ang papel sa mesa, natigilan siya. Ana? Nabali ang boses niya. Ano-ano ang gagawin mo? Hindi agad ako sumagot. Nagbali ang doktor, na planong hadangan siya ngunit mahinang umiling ako. Ayos lang, hayaan ninyong manatili siya. Humabang pasulong si Roberto patungo sa kama. Ang mga mata ay nakadikit sa tiyan ko at pagkatapos ay sa aking mukha. Ano ang sinabi nila sa iyo? Tanong niya, nangingini ang boses. Sinabi nila na ang anak ay nasa panganib? Sagot ko. At kailangan kong magdesisyon. Kumapit si Roberto sa gilid ng kama, parang natatakot na mabaliktad. Pakiusap, mabilis niyang sinabi. Pakiusap, hayaan mo, akong magdesisyon kasama mo. Tumingin ako sa kanya ng matagal. Ano ang gusto mong desisyon? Tanong ko. Napao siya? Gusto ko na mabuhay ang anak. Nakipil ang labi ko. Kung gayon, dahan-dahan kong sinabi, hayaan mo sa pagkataong ito na ako ang gumawa nun. Yumuko ako at pinirmahan ang aking pangalan sa papel. Bahagyang nanginginig ang mga letra ngunit tiyak. Pinanot ni Roberto ang sulat ng pangalan na iyon tulad ng panunot ng isang pintuan na nagsasara. Hindi siya umiyak ngunit labis na namula ang mata. Pasensya na, bumubulong siya. Kung makakabalik lang sana, lumayo ang mukha ko. Huli na. Kinuha ng doktor ang papel at tumangho. Ihahanda na namin ang operating room. Nang itula na ang kamay ko palayo, mahigpit kong hinawakan ang sariling kamay, huminga ng malalim, mabilis ang tibok ng puso. Ngunit sa isip ko sa sandaling iyon ay isang nag-isang pag-isip lamang. Ang anak ko ay dapat mabuhay. Sa labas, nakatayo si Roberto nang walang galaw sa pasilyo, pinanot ang pintuan ng operating room na nagsasara. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naunawaan niya na may ilang desisyon na hindi maaring hingin sa pamamagitan ng karapatang maging ama. At sa kabilang pani ng pintuan na iyon, papasok na ako sa pinakamalaking sandali ng buhay ko. Malami ang operating room nang gayon na ginipitan ang likod ko nang humipo sa mesa. Ang ilaw ng pag-opera ay direkta sa baba. Maputing-puti nang nakakapagpapaling ng mata. Ang mangmukha na nakaswat ng maskara ay mabilis na gumagalaw sa paligid ko. Ang tunog ng metal na nagtatakpo ay narinig ng tuyong determinado. Sinusubukan kong huminga ng malalim ayon sa direksyon ng doktor,
ngunit ang tibok ngang puso ko ay tulad ng nais lumabas sa dibdib. Kalmado kayo, ang boses ne doktor ay tumunog sa tabi ne tainga ko. Sisimula na kami. Tumango ako. Nang hindi ko napaktanto, dumadaloy na ang luha sa makabilang pisngi. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa takot. Takot na sa isang sandaling ang pagkakamali, mawawala na ang anak ko mapakailanman. Walang makikita sa berde at itim na tala na nakapalamit sa harapan ko ngunit malinaw. Ang bawat galaw na nararamdaman ko, bawat presyon na dumadaan sa katawan ko, ang oras sa sandaling iyon ay hindi sinusukat sa minuto kundi sa tibok ng puso. Bawat tibok na lumilipas ay isang pagbubulong sa isipan ko. Patuloy, anak huwa bitawan ang kamay ng nanay. Nakbabaho ang tibok na puso na sanggol. Mabilis na narinig ko ang boses. Mas makakapit ang pakakapit na aking makakamay. Kumusta ang anak ko? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Inaasikaso namin. Mabilis ang sagot ng doktor, huminga ka lamang ng regular, napikit ang aking mamata. Sa sandaling iyon ay naalala ko ang lahat ng mga gabing, mag-isa akong umiyak ang nga beses na niluno ang luha para mapanatiling buo ang pamilya. Ang walang awa na si Panong araw na iyon. At ang sandali nang aking pagpirma sa papel na ukol sa buhay at kamatayan. Lahat ay sabay na bumalik, pinagsama-sama at pagkatapos ay naging isang pag-isip. Basta mabuhay ang anak, anumang hirap ang tanggapin nga nanay. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumaha sa silid. At pagkatapos ay bigla isang mahinang, ngunit malinaw na iyak ang narinig. Saba-saba akong umiyak. Umiyak na ba ang anak ko, doktor? Pagkatapos ay narinig ang boses ng doktor. Sa pagkakataong ito ay mas magaan ang boses, ang sanggol ay ipinangana na. Nanginig ako sa emosyon. Dumaloy ang luha sa magkabilang sentido. Hindi pa nakita ang anak ko, hindi pa naamoy ang manipis na balat ng sanggol, ngunit sa pagdining ng iyak na iyon, alam ko nang buhay ang anak. Ngunit bumaba ang boses ng doktor. Ang premature na sanggol ay kailangan nating agad dalhin sa espesyal na unit ng pag-alaga. Paulit-ulit akong tumangho. Oh, pakiusap iligtas ang aking anak. Mabilis nilang dinala ang sanggol. Nakita ko lamang ang napakaliit na hugis na nakabalot sa puting tela, manipis at marukhang balat na nakasakit sa puso. Bumukas at naksara ang pintuan ng operating room. Sa labas, bigla ring tumayo si Roberto nang marinig ang mahinang iyak sa pasilyo, nanigas ang buong katawan. Nabuhay na ba? Bumubulong siya, ang anak ko. Tumango ang nurse. Mahina pa ang sanggol ngunit nakaraos na sa unang mapanganib na sandali. Itinakip ni Roberto ang kamay sa bibig, walang kontrol na dumawis ang luha. Iyon ang unang pagkakataon sa kanyang buhay. Umiyak siya hindi para sa kanyang sarili. Sa recovery room, nahiga akong walang lakas. Lumapit ang doktor, inaayos ang nga makina, at pagkatapos ay tumingin sa akin, humina ang nga mata. Napakalakas mo. Mahinang ngumiti ako. Ginawa lamang ng nanay ang dapat gawin. Sa labas, sa pamamagitan ng salamin, nakita ko si Roberto na nakatayo at nakatingin sa loob, namumula ang nga mata, ang kamay ay nakalagay sa malamig na salamin. Lumayo ang mukha ko. Ipinangana na ang aking anak ngunit hindi sa ganap na yakap ng isang pamilya, kundi sa napakamahal na presyong malumang sugat. Napikit ang aking mamata, dahan-dahan na naging regular ang hininga. Sa puso ko ngayon ay wala ng padaramdam ng hinanakit at wala pa ring kapatawaran, isang tahimik na pangako lamang. Mula ngayon, ang anak ko ay lalaki ng mapayapa. Kahit ang daraan ng landas ay napakahaba pa, ang masusunod na araw ay dahan-dahang lumipas, tahimik tulad ng mapata ng tubig sa bato. Nahiga ako sa recovery room, mahina ang katawan, bawat galaw ay may kasamang mahinang sakit. Ngunit kumpara sa sakit ng dati, sa pagkakataong ito ay hindi ako natakot dahil alam ko na ang anak ko ay nabubuhay. Ang sanggol ay nasa espesyal na unit para sa premature. Bawat araw, nakita ko lamang ang sanggol sa pamamagitan ng makapal na salamin. Nakita ang napakaliit na humanda sa gitna ng nga tubo at kawat. Ang dibdib ay gumaganap ayon sa ritmo ng makina ng pahinga.
Inilapat ko ang kamay sa salamin, mahinang tinawag. Anak, nandito ang nanay basta tingnan kako. Lahat ng dinanas ko ay naging maliit. Pumupunta si Roberto sa ospital araw-araw. Nakatayo siya sa pasilyo, tahimik hindi na siya naglakas loob na lumapit sa akin tulad ng dati. Isang beses ay nangalap siya ng lakas loob. Nakatayo sa harapan ng pintuan ng silid ko ng matagal bago mahinang kumatok. Ana, ang boses niya ay halos natunaw sa hangin. Maari ko bang makita ang anak ng kaunti? Ilang segundo akong ginagintay pagkatapos ay tumango. Makita manungit tingnan lamang. Nakatayo si Roberto sa tabi ko, ang mga mata ay nakadikit sa sanggol sa likod ng salamin. Nangingini ang kamay niya, nakalagay sa dibdib, nakipil ang labi. Napakaliit ng sanggol, bumubulong siya kasalanan ko ito. Hindi ako sumagot. May ilang, pasensya na kapag sinabi na ay hindi na kailangan ng sagot. Sa mga susunod na araw, unti-unti nang gumaling ang anak. Sinabi ngang doktor na iyon ay isang kahangahangang bagay. Alam ko na hindi lamang ito kabangisan ng medisina kundi lakas din ng isang buhay na ipinanganak mula sa sakit ngunit ayaw sumuko. Bago ang araw ang aking pag-uwi, hinanap ako ni Roberto sa huling pagkakataon. Nakatayo siya sa harapan ko, hindi siya lumuhod, hindi nakiusap, yumuko lamang ng malalim. Hindi ko lakas loob na humingi sa iyong bumalik, sinabi niya. Hihilingin ko lamang na pahintulutan mo akong tuparin ang responsibilidad ng isang ama. Tumingin ako sa kanya ng matagal. Kaya mong gawin iyon, dahan-dahan kong sinabi. Ngunit hindi ka na kailanman magiging asawa ko muli. Tumango si Roberto. Nahulo ang luha sa malamig na sahig. Naintindihan ko. At may isang bagay na kailangan mong tandaan. Patuloy ko. Kung lalampas ka sa hangganan ng isa pang beses, sinabi ko, hindi na kita papayagang makatayo sa kabilang panig ng pintuan na ito. Wala siyang sinabi, isang hakbang lamang ang inurong. Ang hangganan ay itinakda na. At sa pagkakataong ito, walang sinuman ang may karapatang burahin ito. Nang araw na lumabas ako ng ospital na hawa ang anak, kakaibang naging malinaw ang langit. Ang sinak ng araw ay mahinang bumaksa sa napakali na mukha na mapayapang natutulo sa aking mabraso. Huminga akong malalim. Dinaramdaman ang init ng sanggol, dinaramdaman ang tibo ng buhay sa aking makamay. Dati akong nag-iisip na ang isang babae ay magiging masaya lamang kung kumpleto ang pamilya. Ngunit ngayon, naintindihan ko ang ibang bagay. Ang kaligayahan ay hindi namumula sa pagtitis. Ang kaligayahan ay namumula sa lakas loob na tumayo para protektahan ang sarili at ang anak. Hindi ako nanalo sa kasal na ito, ngunit hindi rin ako natalo sa buhay. At ang anak ko na ipinanganak sa pinakamasamang nga araw ay lalaki sa liwanag ng kapayapaan. Nagtatapos dito ang aking kwento. Maaral na natutunan. Ang kwento ay natatak sa ngunit ang resonansya nito ay nananatili pa rin tahimik, masakit, at tututulak ng buhay ng maraming babae doon sa labas. Unang aral. Walang kasal ang karapat. Dapat na ipagpalit ang kaligtasan en sarili at en anak. Ang pagtitiis ay hindi palaging isang marangal na sakripisyo. May ilang pagtitiis na pinalaki lamang ang kasamaan at ang sakit ay nagiging mas mabigat ng walang paraan ngang kalabasan. Ikalawang aral. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nakasalalay sa pangako, pera o katayuan. Ang pagmamahal ay nasa responsibilidad, paggalang, at kakayahang protektahan ang tao sa iyong tabi, lalo nasa pinakamahinang sandali niya. Ikatlong aral. Ang pinakamalakas na babae ay hindi ang pinakamarunong magtiis kundi ang nakakaalam na tumayo sa tamang sandali, nakakaalam na sabihing sapat na para protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang anak. At sa wakas, may ilang pagkakamali sa buhay na hindi maayos ng luha o pasensya dahil ang bayad ay hindi lamang kaligayahan, kundi isang sirang pamilya at maksugat na kasama ng tao habang buhay. Kung nakinig ka hanggang dito, kung pinahinto kang wentong ito, napaisip ka, o nakita mo sa kahit isang bahagi ang sarili mo, like, maiwan ng komento at ibahagi ang iyong damdamin,
at ibahagi ang kwentong ito sa mga taong minamahal mo. Baka ito ang makatulong na magising ang isang tao ng sa tamang oras.